Sa ilalim ng madilim na alapaap, kumikislap ang dagat na tila nagtatago ng mga lihim, bawat alon ay humahaplos sa baybayin ng isang napakalayong pok, ang isla ng Mindanao, na ngayoy binabalot ng isang misteryo na humahapong sa mga puso ng mga mangingisdang nagbabalik sa kanilang mga bangka tuwing dapit hapon. Isang anino ang lumulutang sa mga alon, isang aninong hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat pag-ihip ng hangin, ang pagkawala ng isang mahalagang kayamanan na matagal nang pinaniniwalaang nagbabantay sa balanse ng lupa at dagat. Sa unang 10 segundo ng ating paglalakbay, maririnig mo ang alingawngaw ng mga tambol mula sa malayong kabundukan, sabay tuktok ng mga ibong lumilipad sa itim na kalangitan, at sa gitna nito, isang tinig ang sumisigaw. Nasaan na ang ninuno ng ating mga alon? Ang mga kwento ng mga matatanda ay nagsasabing ang isla ng Mindanao ay pinagpala ng isang sinaunang espiritu, isang diwata na nagbabantay sa mga yamang dagat, na pinagmumulan ng mga pag-asa at kabuhayan ng mga mamamayan. Subalit, sa loob ng 3 buwan, may mga mangingisdang bumalik ng walang dalang huli, may mga pamilihan na tahimik na nagbubukas, at may mga ngiti na napalitan ng pag-aalinlangan. Ang problema ay hindi lamang ang pagkawala ng mga isda o ng mga tradisyonal na panghuhuli. Ito ay ang pagguho ng tiwala sa isang puwersang tila naglaho na. Ang mga pamilyang umaasa sa dagat ay nagiging tahimik na saksi sa pag-usbong ng takot, habang ang mga kabataan ay nagtataka kung saan magmumula ang susunod na pagkain. Sa gitna ng pagdududa, isang kakaibang pangyayari ang sumiklab, isang batang babae, si Luningning, na may likas na koneksyon sa kalikasan, ay napansin ang kakaibang paglihis ng mga alon, parang may isang aninong kumikilos sa ilalim ng tubig. Humahawak sa mga isda, itinatago ang mga ito sa isang lihim na kuweba. Ang kanyang mata ay nagbabadya ng isang tanong na tila naglalakbay mula sa mga ninuno, bakit sumasamo ang dagat ng katahimikan, at sino ang humahawak sa kapalaran ng ating mga pangarap? Sa kanyang pag-usisa, nag-umpisa siyang maglakbay sa mga kabubatan at talon, hinanap ang mga palatandaan na magbibigay liwanag sa naglilihim na dilim. Ang kakaibang pakiramdam na ito, na tila ang bawat paghinga ay may dalang pulong ng sinaunang karunungan, ang magdadala sa kanya at sa atin sa isang paglalakbay na hindi pa nasusulat sa mga aklat. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay nagdadala ng mga bulong mula sa mga ninuno, nag-udyok sa mga puso na magtanong, ano ang tunay na halaga ng isang kayamanan kung ito'y napapawi ng takot? At anong sakripisyo ang kinakailangan upang maibalik ang sigla ng dagat? Ang tanong na ito ay nag-iwan ng bakas sa isipan ng bawat nakikinig, isang hamon na mag-udyok sa paghimok ng mga mata na magsilip sa mga lihim na nakatago sa kailaliman. Ang mga mata ni Luningning ay sumasalamin sa pag-asa at pag-ingat, at sa bawat pag-ikot ng alon, may bagong misteryo na sumisiklab, naghihintay na malutas. Sa paglapit ng umaga, ang unang sinag ng araw ay naglalarawan ng mga aninong naglalaho, ngunit ang tanong ay nananatiling nakababadya. Saan nagmumula ang tunay na lakas ng isla ng Mindanao, sa mga Diyos na nagbabantay, o sa tapang ng mga mortal na handang harapin ang kawalan? Ang pag-usisa ni Luningning ay magsisilbing ilaw sa madilim na landas, at ang kanyang paghahanap ay magsusukat sa tibay ng mga puso ng mga tao. Sa sandaling ito, pinipili nating sumama sa kanyang paglalakbay, handang tuklasin kung ano ang tunay na nagnanais itago ng dagat, at kung paano maibabalik ang sigla ng isang isla na nagbubuklod sa mga pangarap ng bawat mamamayan. Sa huling paghinga ng hangin, maririnig mo pa rin ang tawag, hanapin mo ang nawawala, at hanapin mo rin ang sarili. Sa gilid ng mga bundok kung saan ang ulap ay tila hinahaplos ng mga sinaunang punong kahoy, naninirahan ang isang pamayanan na bihirang napapansin ng mga tagabayan. Ang mga matatanda roon, tinatawag na mga tagapangalaga ng salinlahi, ay nagtataglay ng isang uri ng karunungan na nagmumula sa mga alingawngaw ng mga bato at sa pag-ukit ng mga palad sa kahoy. Sa bawat pagsapit ng paglubog ng araw, binubuksan nila ang isang sinaunang silid, ang silong ng hiwaga, kung saan nakapaloob ang mga figura ng mga Diyos na inukit mula sa koral at balas. Ang mga figura, bagamat tahimik, ay nagmumungkahi ng isang kasunduan na itinayo libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang pag-aalay ng isang dalangin sa buwan na sumasayaw sa kalangitan kapalit ng proteksyon ng mga alon. Bukod dito, ang mga tagapangalaga ay may ritual na tinatawag na pagdila ng alitaptap. Sa 1,000 taong gabi, kapag ang buwan ay nagiging pulang hiyas, lumalabas ang mga alitaptap sa mga kuweba ng bato, nag-iwan ng mga bakas ng liwanag na humahabi ng mga salitang hindi mababasa ng mata. Ang mga anak ng tribo, na pinili sa pamamagitan ng kanilang paglakad sa ilog na may kumikislap na mga isda, ay pinapakinggan ang mga bulong ng mga alitaptap at binibigkas ang mga pangako sa mga Diyos.
Ang seremonya ay nagdudulot ng isang banayad na paghuyop ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat, na para bang ang mismong dagat ay nakikinig at sumasagot. Samantala, sa gilid ng isang baybayin na tinatawag na pampang ng mga bituin, makikita ang mga bakas ng mga sinaunang barkong nilikha mula sa kahoy ng balete. Ang mga bangka, kahit na napalitan ng mga moderno, ay may ukit na kaharian ng mga sirena, mga nilalang na sinasabing tagapagtanggol ng mga korales. Ang mga sirena ay kumakatawan sa isang puwersang hindi nakikita, ngunit napapansin sa pagkislap ng mga talulot sa gabi. Sa bawat pagigpaw ng dagat, ang mga sirena ay nagbubukas ng mga pintuan patungo sa mga kalaliman kung saan tumitira ang mga bantay ng bato, mga higanteng pagong na may balahibo ng pilak at mga mata na nagliliwanag tulad ng alikabok ng mga bituin. Kaya't, sa kabila ng kasalukuyang kaguluhan, mayroong isang paunang kasulatan na tinatawag na Talaarawan ng Pag-ibig. Ang talaarawan ay nakasulat sa mga dahon ng saging na pinapahangin ng mga alon, at naglalahad ng isang pangako. Sa tuwing magtitiis ang lupa, magtatayo tayo ng tulay ng pag-asa mula sa puso ng bata hanggang sa puso ng kalangitan. Ang pangakong ito ay hindi lamang isang tula, kundi isang plano kung paano muling pagyamanin ang mga bukirin at dagat gamit ang mga binhi ng mga punong bakawan. Sa tuwing umaani ang mga mangingisda ng mga kabibe, sumasabay ang mga bata sa pagtanim ng mga punla, at dahan-dahang sumisiklab ang isang berdeng liwanag sa mga baybayin. Gayunpaman, may isang anumang naglilihim sa likod ng mga tradisyon, ang mahiwagang batis. Ang batis ay umuukit ng mga larawan sa mga bato gamit ang mga alon ng pulang buhangin, at ang bawat larawan ay naglalarawan ng isang pangyayari sa hinaharap. Ang pinakakilalang larawan ay naglalarawan ng isang higanteng pagong na humahawak ng isang bulaklak na kumikislap, na tila nagmumungkahi ng pagbalik ng isang sagradong kayamanan. Ang kahulugan ng bulaklak ay hindi pa ganap na nauunawaan, ngunit ipinahihiwatig nito na mayroong isang puwersang nag-iimbak ng liwanag na magbubuklod muli sa mga tao at kalikasan. Sa pagdulog ng mga mata sa mga ulap, maririnig mo ang mahinang awit ng mga matatanda na naglalarawan ng isang daigdig kung saan ang bawat hakbang ay may kalakip na pagrespeto sa mga espiritu ng lupa at dagat. Ang mga awit ay may himig ng mga kuliglig at alon na sumasabay sa tibok ng puso ng bawat mamamayan. Sa paggalaw ng kamera papunta sa mga mata ng isang batang nag-iikot sa mga bakawan, makikita mo ang pagnagniningning ng pag-asa, isang liwanag na hindi kailanman mawawala, basta't patuloy na alagaan ng mga kamay na nagmamahal at ng mga puso na handang magbigay. Sa pag-ikot ng hangin sa dagat na humahaplos sa mga dalampasigan, tila humahalo ang mga aninong nagmumula sa lalim at mga sinag ng araw na sumasayaw sa ibabaw ng alon. Ang bawat paghinga ng dagat ay nagdadala ng himig na naglalakbay mula sa pinakapuno ng kadiliman patungo sa pinakapuspos ng liwanag, at sa paglakad ninyo sa landas ng kwento, nararamdaman nyo ang pagdampi ng dalawang mundo, ang mundong may hiwaga at ang mundong may pangangailangan. Ang pag-unawa ninyo sa mga puwersang naglilihim ay hindi na basta-basta pagtanaw sa mga pangyayari, ito ay pagsulyap sa pagtahak ng mga alon na nagtataglay ng mga sagot na unti-unting sumisiklab sa kaharian ng isipan. Sa bawat paggunit ng inyong pagtingin, makikita ninyo ang mga hibla ng panahon na naglalakbay sa kahabaan ng mga daluyan ng tubig at hangin, na humahalo sa mga bulong ng mga ninuno at sa tibok ng mga pusong naghihintay ng pag-asa. Ang mga hibla ng damdamin, pag-ibig, at takot ay nagiging isa sa pagukit ng isang larawan na hindi pa lubos na nabubuo, ngunit nagbibigay ng pahiwatig na mayroong isang pagnanais na magkaisa ang lahat ng elemento. Ang pagtawid ninyo sa mga dalampasigan ay tila paglalakad sa isang daigdig kung saan ang bawat yapak ay nagiiwan ng bakas ng pagdadalang panahon, at ang bawat bakas ay nagtatakda ng isang daan patungo sa mas malalim na pagkakakilanlan. Sa unti-unting pagdami ng mga alon, nagsisimula ng umigting ang ritmo ng inyong pakikinig. Ang mga tunog ng dagat, na dati mahinang pagsisipol, ay ngayon nagiging matibay na tugtugin na humahalo sa mga tibok ng puso. Ang pagtahak ninyo ay nagiging parang pagtahak sa isang ilog na may daloy ng mga lihim, ang bawat kurba ay nagdadala ng bagong pagunawa, at ang bawat pagbalik ng alon ay sumasagisag sa muling pagsilang ng pag-asa. Ang mga alon na ito ay hindi na lamang nagdadala ng mga isda o mga kwento, sila ay nagdadala ng mga pangako na kailanman ay hindi mawawala, kahit na ang mga mata ay nagtatakip ng pagdududa. Habang lumalalim ang gabi at sumisiklab ang mga tala sa itaas ng dagat, mararamdaman nyo ang pagpigil ng hangin, na para bang humahaplos sa inyong mga balikat upang ipaalala na ang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa dulo ng alon. Ang bawat paghinal ng hangin ay nagdadala ng pahiwatig na mayroong isang puwersa na kumokontrol sa agos, isang puwersa na naglalakbay kasama ninyo sa bawat sandali.
Ang pagdama ninyo sa pagbago ng panahon ay nagiging daan upang ang mga ideya na dati magkakahiwalay ay magsanib sa isang anyo na parang pagtatagpo ng dalawang ilog na nagiging isang dagat na walang hanggan. Sa huling bahagi ng paglalakbay ninyo, nararamdaman nyo ang pagtuyok ng mga bituin sa kalangitan na tila naglalahad ng isang sinulid na nag-ugnay sa lahat ng nauna ninyong natuklasan. Ang sinulid na ito ay hindi basta-basta, ito ay nagaanyaya sa inyo na pakinggan ang tahimik na bulong ng lupa, ang malalim na huni ng dagat, at ang mapayapang tibok ng mga pusong nag-aabang ng pagbalik. Ang pagdiriwang ng mga damdamin at pagkilos ay nagiging isang paghimig na humahalo sa lahat ng elemento, naglalakbay sa isang ritmo na hindi mapigilan, at nagpapahiwatig ng isang pagwawakas na puno ng pagpag-asa at pagpag-isa. Sa pagtungo ninyo sa susunod na yugto, dalhin ninyo ang pagdaloy ng alon, ang pagngiti ng araw, at ang paghimig ng hangin bilang mga gabay, upang ang huling pagbulong ng kwento ay maging isang alay ng kabuuan, na sumasalamin sa pagkakaugnay ng bawat sandali. Sa huling pagninilay ng araw, ang liwanag ay unti-unting sumasayaw sa mga alon, tila mga daliri ng isang ina na humahaplos sa kanyang anak. Sa silong ng maputing ulap, isang aninong nagmumula sa kailaliman ay dahan-dahang naglalakbay patungo sa pampang, at sa bawat paglapit ay may dalang tahimik na awit ng pag-asa. Naroon si Luningning, ang batang may pusong nakatanim sa lupa't dagat, nakatayo sa buhangin na humahaplos sa kanyang mga paa, hindi na niya kailangan ng mapa o propesya, sapagkat ang kanyang mga mata ay sumasalamin na sa sariling alon ng mga pangarap. Ang kanyang paghina ay humahalo sa paghuni ng mga ibon, sa pagtibok ng mga puso ng mangingisda, at sa paglanghap ng amoy ng asin at bakawan, isang sinfonyang nagbubuklod sa lahat ng nilalang na nagiwan ng bakas sa isla ng Mindanao. Sa pagunat ng mga daliri ng hangin, ang mga alon ay nagbubukas ng mga lihim na kuweba, at sa loob ay kumikislap ang isang bulaklak na sumisiklab ng maputi ang kalangitan. Ang bulaklak ay hindi basta hiyas, ito ay sumasagisag sa isang pangakong matagal nang itinago sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritu ng dagat. Ang liwanag mula rito ay sumasagap sa mga mata ng mga mangingisda, nagbubukas ng panibagong daan kung saan ang paghuli ay hindi na nagiging pagkuha, kundi pagbabalik ng biyaya. Sa bawat hipo ng tubig sa kanilang mga palad, naririnig nila ang bulong ng mga ninuno, sa pagkakaisa, ang dagat ay magiging ilaw, sa pag-ibig, ang lupa ay magsisilbing tahanan. Sa pagpigil ng oras, ang mga alon ay humahampas ng marahang ritmo, at sa likod ng bawat pagsagasa ay may kasamang pag-ukit ng mga kwento sa buhangin, kwento ng tapang, ng pagkabigo, ng muling pagbangon. Ang mga alon ay tila nagiwan ng mga bakas na magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o isda, kundi sa pagtanggap ng bawat isa sa kanilang kahinaan at lakas. Ang bawat hakbang ng mga taong naglalakad sa pampang ay nagiging isang panata, hindi nahahayaang lumamig ang mga puso, hindi nahahayaang mawala ang pag-asa sa gitna ng dilim. Sa kanilang mga ngiti, ang pagbangon ng araw ay nagiging paanyaya para sa iba pang mga bayan na magsimula ng sariling paglalakbay patungo sa pagkakaisa. Sa huling sandali, ang silahis ng araw ay sumabog sa ibabaw ng dagat, nagiwan ang gintong landas na humahati sa kalangitan at tubig. Sa gitna ng gintong bakas, nakatanaw si Luningning, nakatingin sa malayo kung saan nagtatagpo ang mga ulap at alon, at sa kanyang mga labi ay may munting ngiti ng pagtanggap. Ang kanyang puso ay kumakanta ng isang awit na walang salita, isang awit na binabasa ng hangin at inihahatid sa mga pulo, sa mga bundok, sa mga silid ng mga bahay na puno ng pangarap. Ang alon ay humahaplos sa kanyang likod, parang isang kamay ng ina na nagsasabing, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa loob mo. Sa pagdilim ng gabi, unti-unting sumisiklab ang mga bituin, isa-isa, at naglalagay ng liwanag sa bawat alon na nagbabalik sa dalampasigan. Sa pagpigil ng kanilang sinag, ang mga mata ng mga nanonood ay nagiiwan ng bakas ng pagninilay, na ang mga tanong na itinatanong ng dagat ay hindi lamang para sa mga nagmamasid, kundi para sa bawat pusong handang makinig. Ang kwento ng pagkawala at muling paghanap ay nagiging isang paanyaya na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagyakap sa bawat sandali, sa pagpapaubaya sa pagdaloy ng buhay, at sa pagbuo ng mga tulay na hindi nabubuwag ng alon. Sa huling pagtanaw ng kamera, ang mata ng manonood ay nagtatagpo sa mata ni Luningning, at sa sandaling iyon ay dumadaloy ang isang tahimik na pangako, na ang pagpapatuloy ng kwento ay nasa kamay ng bawat isa. Ang alon ay patuloy na humahaplos, ang araw ay muling sisikat, at ang isla, na minsang nawalan, ay muling matutunton ng liwanag. Ang tunay na pagsubok ay hindi sa paghahanap ng isang bagay na nawala, kundi sa pagpapaalala sa ating mga sarili na ang pagkakakilanlan, ang pag-ibig,
at ang pag-asa ay nananatiling nakabaon sa puso ng lupa at dagat. Ang paglalakbay ay nagsisimula ngayon, ang susunod na hakbang ay nasa iyo.